Ang kwentong ito ay hango sa tunay na pangyayari. Karanasan ito ng isang pare. Sa isang malayong bayan ng Aklan, may isang pari na kilala sa kanyang pambihirang kakayahan sa pagpapagaling. Ang pangalan niya ay Padre Timor. Bagamat siya ay isang relihiyosong tao, hindi lang ang kanyang pananampalataya ang nakapagpagaling sa mga tao. Meron siyang kakaibang kakayahan na hindi matutumbasan ng pangkaraniwang manggagamot. Si Padre Timor ay ipinanganak sa isang puok na matatagpuan sa tabi ng ilog. Isang tahimik at saganang komunidad. Mula pagkabata, namutawi na ang kanyang kakaibang talento, habang ang ibang kabataan naman ay abala sa paglalaro at pagpapalipas oras. Si Padre Timor ay may pagkakataong nakikita ang mga bagay na hindi kayang makita ng ordinaryong tao. Naririnig din niya ang mga tinig ng mga espiritu at nadarama ang kirot ng katawan ng may mga sakit kahit hindi pa sila nakakarating sa kanyang tahanan. Dahil naman sa mga kakayahang ito, mas pinili ni Timor ang landas ng pagkapari. Naniniwala siyang ang kanyang mga biyaya ay ipinagkaloob sa kanya upang maglingkod sa Diyos at sa mga tao. Sa kabila ng kanyang kapangyarihan, nanatili siyang mapagkumbaba at laging nagdarasal bago gumawa ng anumang hakbang. Isang araw, dumating ang isang batang lalaki na may malubhang karamdaman. Ang kanyang pangalan ay Elmer at siya ay naglalakad pa patungo sa simbahan ng makatagpo niya si Padre Timor. Ang batang ito ay hindi kayang itaguyod ang sarili sa sakit na dumapo sa kanya. Pinag-aralan ni Padre Timor ang kalagayan ng batang lalaki at napansin niya na ito ay hindi isang pangkaraniwang sakit. "Padre, tulungan mo naman ako." Umiiyak na wika naman dito ni Elmer. "Anong nangyari sa iyo, anak?" Tanong naman dito ni Padre Timor habang tinatapik ang noo ng batang lalaki. "Ito po ay isang sakit na sumanib sa akin. Isa po itong sumpa, Padre, sabi ng mga matatanda." Sagot naman dito ng bata. Matapos nun, agad nagtakda si Padre Timor ng isang ritual upang pagalingin ang batang yon. Ngunit sa kanyang pagdulog, napansin niyang may kakaibang enerhiya na pumapalibot kay Elmer. Parang may isang madilim na nilalang na nagtatangkang pigilan ang kanyang mga gawain. Habang nakatayo si Padre Timor sa harap ng batang si Elmer, napansin niyang may kakaibang presensya na nagsimulang magbigay ng malamig na hangin sa paligid. Ang mga alingawngaw ng hangin ay tila nagdadala ng mga hindi malinaw na boses. Parang mga tinig ng mga kaluluwa na nais magpahayag ng kanilang mga saloobin. Tinutok niya ang kanyang pandinig at sa kanyang pagkakaalam, isang nilalang mula sa dilim ang naroroon. Nagmamasid sa kanilang bawat galaw. "Anak, ang sakit na iyong dinadala ay hindi isang karaniwang karamdaman. Hindi ito mula sa kalikasan, kundi mula sa isang makapangyarihang nilalang, isang mangkukulam." Sabi dito ni Padre habang hawak ang kamay ng batang si Elmer. Habang iniisa-isa ni Padre Timor ang kanyang mga saloobin, hindi naman maiwasang magduda itong si Elmer. Pero nang makita niyang nagpakita ang isang anino sa kanyang likuran, napansin niyang ang itsura ng nilalang
ay may hugis ng isang matandang lalaki na may nanlilisik na mata at nakasuot ito ng itim na damit. Ang anino ay tila sumunod kay Elmer at hindi maipaliwanag na takot ang sumakop sa kanyang katawan. "Padre, sino pong nilalang na yun?" Tanong dito ni Elmer habang ang boses nito ay nanghihina at nanginginig na. Si Padre Timor ay nagsimulang magdasal ng taimtim. Ang mga salitang lumalabas mula sa kanyang bibig ay mga sinaunang panalangin ng pagpapalayas sa mga demonyo at masasamang espiritu. Subalit, ang mangkukulam na nagdulot ng sumpa kay Elmer ay hindi basta-basta sumuko. Nagpatuloy itong magasik ng takot. Pinipigilan ang mga dasal ni Padre Timor mula sa pagkakaroon ng epekto. Ang mga mata ni Padre Timor ay nagniningning ng kakaibang liwanag at ang kanyang katawan ay napuno ng enerhiyang matindi. Tinutok niya ang kanyang mga kamay sa paligid ng batang si Elmer at nagsimulang magbigay ng isang ritual na matagal nang tinuturo sa kanya ng kanilang relihiyon. Habang gumagalaw ang mga kamay ni Padre Timor, ang mga katawan ng tao sa paligid ay parang nahulog sa isang uri ng pagkaalipin na sinasabayan ng mga hindi maipaliwanag na tunog mula naman sa ilalim ng lupa. Ngunit ang mangkukulam ay hindi ito huminto. Isang matandang tinig ang sumigaw mula naman sa dilim. "Huwag kang magtangkang humadlang, Padre Timor. Wala kang laban sa akin. Matagal ko nang iniiwasan ang mga tulad mong manggagamot. Hindi mo kayang patumbahin ang aking kapangyarihan." At dito na nagsimula ang laban. Isang laban na hindi lamang para sa kalusugan ni Elmer, kundi pati na rin para sa kaligtasan ng buong bayan. Si Padre Timor ay nagsimula ng isang taimtim na dasal. Ang mga salitang kanyang binibigkas ay mga sinaunang wika ng mga pare at manggagamot mula pa sa kanilang mga ninuno. Ang katawan ni Padre Timor ay napuno ng liwanag na parang araw na dumapo sa dilim. Sa bawat salitang kanyang binibigkas, ang mangkukulam ay nagiging mas malakas na kalaban. Naramdaman ni Padre Timor ang patuloy na presensya ng mangkukulam. Ang malupit na enerhiya nito na nagpapasakit sa kanyang katawan. "Kung nais mo akong talunin, mangkukulam, kailangan mong patahimikin ang iyong galit. Ngunit hindi ko hayaang magpatuloy ang iyong mga kasamaan." Sigaw pa dito ng pare. Nagpatuloy ang alon ng enerhiya mula kay Padre Timor. Hindi nagtagal, nagbigay ng mga pagsabog ng liwanag ang simbahan at si Padre Timor ay tila napuno ng di mabilang na lakas. Ngunit ang mangkukulam na may malupit na mata at matalim na mga kuko ay sumugod kay Padre Timor. Gumugol ng oras na pinapalakas ang sarili mula sa malupit na puwersang pinagmumulan ng kasamaan. Ang laban ay isang paligsahan ng lakas at pananampalataya, at si Padre Timor ay nagsimula ng ritual upang patalsikin ang mangkukulam mula sa katawan ni Elmer at itakwil ang anino ng masamang espiritu na sumanib sa kanya. Hanggang sa naramdaman ni Padre Timor na ang mangkukulam ay unti-unting nawawala sa kanyang harapan. Nagsimulang magdilim ang buong simbahan at isang malamig na hangin ang dumaan sa buong paligid. Ang mga alingawngaw ng malamlam na tinig ng mangkukulam ay naging mahina at nawala ito sa ere. Ngunit bago tuluyang maglaho ang nilalang na yon, naramdaman ni Padre Timor ang isang malupit na presensya mula sa ilalim ng lupa.
isang bagong panganib na nagmumula sa isang mas madilim na puwersa, isang tinig na pagbulong na lumabas mula sa dilim, na para bang isang hayop na nagmamasid sa kanilang mga galaw. Huwag ka munang magdiwang, Padre Timor. May isa pang uri ng kapangyarihan na magpapabagsak sa iyo. Isang lason na mas matindi pa sa sakit na dulot ng sumpa. Bago naman makapagsalita si Padre Timor, isang mabagsik na amoy ang dumaan sa hangin. Ang mga mata ni Elmer ay naging malabo at nanginginig sa takot. Sa kanyang pakiramdam, may isang bagay na mas masama pa sa mangkukulam na sumasanib sa kanya. Padre, parang may nararamdaman akong kakaibang sakit. Wika naman dito ni Elmer. Anong nararamdaman mo, Elmer? Tanong naman dito ng pare habang pinapalakas ang kanyang konsentrasyon. Parang may nasusunog sa aking lalamunan at parang ang buong katawan ko ay pinapaso ng isang napakabigat na bagay. Sagot ni Elmer habang humihingal ito. Ang kanyang mga labi ay nagiging asul at ang balat niya ay nagiging malamig, tanda ng isang mabagsik na lason na kumakalat sa kanyang mga ugat. Ang lason, ito'y hindi karaniwang lason. Ito'y isang uri ng lason na ipinapadala ng isang manlalason. Isang nilalang na mas matalino at mas mapanlinlang kaysa sa mangkukulam na inalis natin sa katawan mo. May kakaibang kapangyarihan ng lason na ito. Hindi ito basta-basta matatanggal ng dasal o ritual. Nag-aalalang wika naman dito ng pare. Ang mga mata ni Padre Timor ay nagniningning ng galit. Ang kanyang mga kamay ay nagsimula ng isang bagong ritual. Ngunit alam niyang hindi sapat ang kanyang mga kasanayan upang malabanan ang laso na ito. Tinutok niya ang kanyang pansin sa paligid. Elmer, ang lason na ito ay mula sa isang malupit na tao. Isang manlalason na nagtatago sa dilim. Ang nilalang na ito ay gumagamit ng mga mapanlinlang na kemikal na may kakayahang pumatay ng hindi agad napapansin. Sa bawat patak ng lason, ang iyong katawan ay unti-unting maglalaho. Kailangan natin ng tulong mula sa isang biyasang manggagamot na nakakaalam ng mga lason. May mga gamot silang ginagawa mula sa mga halaman at mga halamang gamot na hindi kayang lumikha ng alinman sa mga nilalang na gumagamit ng mga itim na mahika. Mahabang wika dito ng pare. Ngunit bago pa siya makapagtangkang magtungo sa isang lugar ng lunas, isang batang lalaki ang pumasok sa loob ng simbahan na may daladalang isang banyagang amoy. Isang kulay dilaw na likido ang hawak nito sa isang maliit na botelya na nagpapahiwatig ng isang uri ng laso na ginagamit ng mga manlalason upang pasakitan ang kanilang mga biktima. Ayon naman sa batang lalaking yon, ang hawak niya ay ang lason na ipinadala ng isang makapangyarihang manlalason sa bayan. Ibinibigay daw iyon sa mga inosente tungkol sa lason na iyon. Si Padre Timor ay napatigil at ang batang lalaki ay nagmula sa ibang pook at may dalang impormasyon tungkol sa isang matinding laban na hindi pa nila natutuklasan. Ang manlalason ay isang hindi kilalang nilalang na biyasa sa pagpapalaganap ng lason sa bawat sulok ng bayan. Hindi lang bilang isang mantya ng kalusugan, kundi isang masamang sinadyang pamatay. Nagpasya ang buong komunidad sa ilalim ng gabay ni Padre Timor upang maglakbay patungo sa gitna ng aklan, kung saan nakatagpo sila ng isang lugar ng may matinding dilim at lihim.
isang lugar na pinagkukublian ng mga manlalason na pinili ang dilim kesa sa liwanag. Habang ang buong komunidad ay naghahanda sa masusing misyon na iyon upang tuklasin ang pinagmumula ng lason, pinangunahan ni Padre Timor ang isang maliit na pangkat ng mga matapang na tao na handang maglakbay sa madilim na kagubatan ng Aklan, kung saan nagtatago ang mga manlalason. Ang mga matang matalim ng pari ay nagsilbing gamay at ang kanyang mga salita ay puno ng determinasyon. Alam niyang sa kanilang paglalakbay, hindi lamang buhay ng mga tao ang nakataya, kundi na rin pati ang buong bayan. Dahil sa lason na ito, hindi lamang si Elmer ang natamaan. Ang buong bayan ay nalalagay sa panganib. Hindi natin alam kung gaano kalawak ang sakop ng pag-atake ng manlalason. Wika ni Padre Timor. Ang hangin ay malamig at ang mga puno ay tila nagsisilbing mga gwardya sa pagpasok ng sinuman. Bawat tunog ng kanilang mga hakbang ay umaabot sa ilalim ng mga sanga, nagiging mabagsik at matalim na parang babala ng isang anino. Ang kanilang paglalakbay ay naging mas mahirap habang papalalim sila sa kagubatan. Ang mga puno ay nagiging mas siksik at ang hangin ay tila mas mabigat. Ngunit bago pa nila marating ang gitna ng kagubatan, napansin ni Padre Timor ang isang kakaibang amoy sa hangin, isang masangsang na amoy ng pagkabulok at kasamaan. Dahil sa amoy ay nahanap nila ang pinagmulan ng lason. Ang grupo ay dumaan sa makitid na daanan hanggang sa narating nila ang isang lihim na yungib na tinatakpan ng mga makapal na halaman. Nang pumasok sila, tumambad sa kanilang paningin ang isang maliit na laboratorio. Isang silid na puno ng mga amoy ng nakakalason na kemikal. Sa loob ng silid na iyon, may mga bote ng likido at mga halamang nakasabit sa mga dingding na tila ginagamit ng isang eksperto sa panlalason. Ngunit hindi pa sila nakapasok ng buo nang may tumayo sa harap nila. Isang matandang lalaki na nakasuot ng itim na balabal. Tinanong ni Padre Timor ang lalaking yun kung siya ba ang manlalason. Tumugon naman ito sa kanya at inamin ang pagkakakilanlan. Ayon pa sa manlalason na iyon, ang kanyang mga ginawang lason ay hindi lang produkto ng sining na kanyang ginawa, kundi sumasalamin din ito sa kasamaan sa puso ng mga tao. Subalit ipinagmamayabang pa ng manlalason na hindi kayang kontrahin ng pare ang kanyang mga ginawa. Nagpatuloy ang matandang lalaki sa pagpapaliwanag tungkol sa kanyang gawaing madilim. Sinabi nito na siya ay isang manlalason na ipinanganak sa isang puok na puno ng pagnanasa at paghihigante. Ang bawat lason na kanyang nilikha ay nagmula sa matinding sakit at pagpapahirap na kanyang naranasan mula sa mga hindi makatarungang desisyon ng mga tao sa paligid. Gamit ang mga makapangyarihang halamang, may lason at mga kemikal mula sa kanyang mga eksperimento, pinilit niyang takutin at kontrolin ang mga tao sa Aklan. Ang mga kamay ni Padre Timor ay kumislap ng liwanag at nagsimula itong magdasal. Habang siya'y nagdarasal, napansin ng matandang lalaki na may kakaibang liwanag na umiilaw mula sa simbahan at paligid ni Padre Timor. Ang kanyang mga mata ay nagiging malamlam at tila ang kaharian ng dilim ay nag-uurong sa kanyang presensya. Ngunit hindi nagpatinag ang matandang lalaki. Bagkus, sinabi nito na
Katapat daw ng kanyang pananampalataya ay ang taglay din ng kanyang lason. Ang iyong lason ay may lakas. Ngunit ang lakas ng pananampalataya ay mas matindi. Kaya't hindi ko hahayaang magtagumpay ang iyong kasamaan. Wika dito ni Padre Timor, sabay dasal ng mas malalim na wika ng kaligtasan. Habang patuloy na nagsasagawa ng ritual, ang matandang manlalason, nagsimulang magsanib ang mga enerhiya ng liwanag at dilim. Sa isang iglap, nagkaroon ng malakas na pagsabog ng enerhiya na nagpatibag sa iilang bahagi ng kuweba at isang malalim na katahimikan ang bumalot sa paligid. Ang mga lason na inilatag ng matanda ay nagsimulang mawala ng bisa at ang kanyang mga kamay ay tila ng hinana. Habang ang mga enerhiya ng liwanag at dilim ay nagsanib at nagpatuloy sa pakikisalpukan, ang bawat segundong lumilipas ay parang isang matinding laban na tumitindi sa bawat salpok ng lakas. Si Padre Timor, ang kanyang mga kamay ay patuloy na umaabot sa langit at ang kanyang mga salita ay tumatagos sa kadiliman at sa pusod ng lugar ng kasamaan. Sa bawat dasal, ang mga lason na nakapaligid sa kanila ay nagsimulang maglaho. Ang mga bote ng kemikal na ginamit ng manlalason ay nabasag at ang mga halamang gamot na nakatago sa mga istante ay tuluyang nawala ng bisa. Ang iyong sining ay malupit, ngunit hindi ito kayang talunin ang aking pananampalataya. Hindi ka magtatagumpay. Ang kabutihan ay mananaig. Wika ni Padre Timor sa matandang manlalason habang ang kanyang tinig ay puno ng tapang at liwanag. Ang matandang manlalason ay nakakatayo pa rin. Ang katawan ay tila naging malambot at mahina, habang ang kanyang mga kamay ay naghihirap sa paghawak ng natitirang kapangyarihan. Ang mga mata ng matanda ay naglalaman ng isang malalim na pagluha, isang pagsisisi na hindi kayang itago. Ngunit hindi siya makapagsalita ng matagal dahil ang mga sinag ng liwanag mula kay Padre Timor ay patuloy na pumapalibot sa kanya. Pinipigilan ang kanyang mga galaw at hinihila ang kasamaan sa kanyang katawan. Habang ang huling sigaw ng dilim ay sumabog sa hangin, unti-unting naglaho ang kapangyarihan ng manlalason. Sa kabila ng lahat ng sakit at paghihiganti, kailangan mong makita ang daan ng pagpapatawad, hindi ang daan ng kasamaan. Ito ang tanging paraan upang ang mga kasalanan mo ay mapatawad at ang iyong kaluluwa ay muling maging buo. Wika ni Padre Timor na puno ng malasakit sa manlalason. Ang matandang manlalason ay napaupo na lamang sa lupa. Ang kanyang mga kamay ay hindi na kayang magsagawa ng anumang ritual o kaguluhan. Siya ay nawalan ng lakas at ang mga lason na kanyang itinaguyod ay tuluyang napawalang bisa. Hindi niya kayang magpatuloy sa pakikibaka. Ang matinding paghihirap na dulot ng kanyang mga kasalanan ay nagdulot sa kanya ng panghihina at ang kanyang katawan ay napuno ng kalungkutan. Ang matandang manlalason, habang ang mga luha ay dumadaloy mula sa kanyang mga mata, ay nagdadalawang isip. Ngunit sa kabila ng lahat ng kanyang kasalanan, nakaramdam ito ng isang matinding kapatawaran mula kay Padre Timor. Ang mga kasamahan ni Padre Timor ay nagsimulang magtipon at ang lahat ng lason na ipinalaganap ng manlalason ay nagsimulang mawala, na nagdulot ng kaligtasan sa buong bayan ng Aklan. Nagpasalamat naman si Elmer at tumayo mula sa kanyang pagkakaluhod.
at nagsimulang huminga ng malalim. Ang laso na matagal nang bumalot sa kanyang katawan ay tuluyan itong nawala. At ang kanyang mga mata ay muling kumislap ng buhay. Gayon din ang mga kasamahan ay labis ang pasasalamat sa ginawa ng pare. Si Padre Timor ay ngumiti at tumingin sa matandang manlalason at nagwika ito ng, "Ang iyong mga pagkakamali ay maaaring mapatawad. Ngunit ang tunay na paglalakbay ay nagsisimula ngayon. Ang inyong kaluluwa ay maaaring maghilom kung kayo ay magpapatawad sa inyong sarili." Ang matandang manlalason na iyon ay nagsimulang maglakad palayo sa kanilang kinaroroonan. Tila naglalakbay patungo sa isang bagong simula. Ang mga sinag ng liwanag na nagmumula kay Padre Timor ay patuloy na nagbigay gabay sa kanya, at ang kanyang puso ay dahan-dahang nagbabalik loob. Ang kanyang mga mata ay puno ng pangako, isang pangako ng pagbabago, isang pagkakataon para sa kaligtasan. Si Padre Timor ay tumingin sa paligid. Ang kanyang misyon ay tapos na, ngunit ang kanyang gawain ay hindi natatapos sa isang tagumpay. Ang mga tao ng Aklan ay muling nagsama-sama, hindi lamang sa pananampalataya, kundi sa pagtutulungan upang mapanatili ang kapayapaan. At habang ang lahat ay nagdiriwang ng kaligtasan, si Padre Timor ay tahimik na nagdasal. Pinasasalamatan ang Diyos sa mga biyaya at sa pagkakataong maglingkod sa kanyang bayan. Matapos ang pagkatalo ng manlalason na iyon, nagpatuloy ang buhay sa bayan ng Aklan. Ngunit ang kapayapaan na naramdaman nila ay hindi ito nagtagal. Habang si Padre Timor at ang kanyang mga kasamahan ay nagdiriwang ng kanilang tagumpay, isang bagong uri ng dilim ang nagsimulang magbabadya sa kanilang paligid. Isang gabi, isang matinding alingaw-ngaw ng sigaw ang pumunit sa katahimikan ng bayan. Isang batang babae ang tumatakbo papalapit kay Padre Timor at inilahad na may kababalaghang nangyayari sa kanilang baryo at kagagawan daw ito ng isang nilalang. Tumayo naman ang pare at hinawakan sa balikat ang bata at nagtanong kung ano ang nangyari sa kanilang baryo. Ayon sa bata, ang kanyang ama at mga kapatid ay may nakitang isang nilalang na nagpapakita ng malupit na anyo. Hindi niya masabi kung anong klaseng nilalang iyon. Ngunit ang amoy ng nilalang ay nakakalason at parang may mga pakpak na dumaan sa kanilang bahay. Tila may mga itim na pakpak na dumapo sa bubong, at bago ito umalis, may narinig siyang tinig na nagsasabing papaslangin daw silang lahat. Ang batang babae ay halos hindi makahinga sa takot. Ang mga mata ni Padre Timor ay tumigas. Aswang, bulong niya sa kanyang sarili. Ang mga nilalang ng gabi, mga halimaw na tinatawag ng mga tao na aswang, isang uri ng masamang espiritu na may kakayahang magbago ng anyo, magsanib sa mga hayop at kumain ng laman ng tao. Ang kanilang panganib ay hindi nasusukat ng nakagawi ang kapangyarihan. Nangangailangan ito ng mas malalim na kaalaman at tapang upang labanan. "Huwag kang mag-alala. Maganda tayo at magdasal. Pupunta tayo sa isang baryo upang tignan kung paano natin matutulungan ang iyong pamilya," wika ni Padre Timor sa batang babae. Habang sila'y naglalakbay papuntang baryo, ang dilim ay mas naging matindi. Ang hangin ay nagbabalik ng malamig na amoy at ang mga sanga ng puno
ay tila may mga mata na nagmamasid sa bawat hakbang ng grupo. Ang hangin ay nagiging mas mabigat at ang mga ulap ay tila nagtatago ng mga bituin. Nagpapahiwatig ito ng isang malupit na nilalang na nagmamasid. Pagdating nila sa baryo, si Padre Timor at ang kanyang mga kasama ay nakita ang isang kababalaghan. Ang mga bahay ay tila napabayaan at ang mga tao ay nagtatago at may mga bakas ng dugo sa mga kalsada. Walang tao sa paligid maliban sa iilang mga takot na mga kababaihan at bata na nagtatago sa mga bahay. Ang batang babae ay dahang-dahang naglakad papunta sa isang maliit na bahay at itinuturo ang isang madilim na bahagi ng kanto. At dito itinuro niya kung saan huling namataan ang nilalang na iyon. Si Padre Timor ay nagdasal ng napakabilis at nang matapos ito, naglabas siya ng isang medalyon na ibinigay sa kanya ng isang matandang lalaki. Isang albularyo na tanging mga pari lamang ang nakakakuha ng ganoong bihirang panggagamot. Ang medalyon ay may inskripsyon ng mga sinaunang dasal at ang kapangyarihan nito ay tumagos sa kanyang mga palad. Habang inilalapit ni Padre Timor ang medalyon sa madilim na kanto ng baryo, ang paligid ay nagsimulang mag-iba. Ang mga hayop na matatagpuan sa dilim ay tahimik na nawalan ng galaw. Tapos isang matinding tunog na parang pagaspas ng malalaking pakpak ang dumating. Mabilis na lumipad ang isang anino sa taas ng kanilang mga ulo. Ang dilim na tila walang hangganan ay nahawi ng isang anino na may mga pakpak na itim na parang mga ibon na hindi natutukoy ang uri. Ang aswang, bulong ni Padre Timor, habang ang mga mata ng grupo ay nakatuon sa nilalang sa itaas ng kanilang mga ulo. Tila ito ay hindi karaniwang aswang. Hindi siya magiging hayop o tao. Isang kakaibang kapangyarihan. Isang nilalang na ang katawan at kaluluwa ay nagtataglay ng mga elementong hindi kayang kontrolin. Ang nilalang na ito ay bumaba mula sa langit at nagpakita ng tunay niyang anyo. Isang mataas at itim na nilalang. May mga pangil at mga mata na parang mga apoy. Ang pakpak niya ay parang itim na ulap at ang katawan ay puno ng kaliskis at itim na mga ugat. Hanggang sa nagsalita ang nilalang at hinahamon pa ang pananampalataya ni Padre Timor. Ngunit hindi natakot si Padre Timor. Ang kanyang mga mata ay tumindi at ang kanyang mga kamay ay tumanggap ng liwanag mula naman sa medalyon. Hindi ako lumalaban para sa sarili kong kaligtasan. Lumalaban ako para sa kaligtasan ng mga tao, para sa liwanag ng aklan. Wika dito ng pare. Mabilis niyang isinagawa ang isang sinaunang ritual at ang medalyon ay kumidlat ng liwanag na tumama sa aswang na iyon. Sa isang iglap, ang katawan ng aswang ay nagbagong anyo. Unti-unting nawawala ang kanyang mga pakpak at nagsimulang maglaho ang itim na ulap sa paligid. Ngunit bago pa siya tuluyang maglaho, isang huling sigaw ng galit na aswang ang narinig. Hindi ito ang katapusan. Ang aswang ay nagwika bago tuluyang nawala ito sa hangin, na parang ang dilim ay muling bumalik sa mga labi ng gabi. Sa huli, si Padre Timor at ang kanyang mga kasamahan ay nagsama-sama at nagtulungan upang linisin ang baryo mula sa takot na dulot ng aswang. Bawat bahay ay muling pinuno
ng liwanag at katahimikan. Ang mga tao ng aklan ay natutunan na ang dilim, bagamat matindi at malupit ay hindi kayang magtagumpay laban sa lakas ng pananampalataya at pagkakaisa. Si Padre Timor ay nanatiling tagapagtanggol ng bayan at ang mga aswang tulad ng mga nilalang ng kasamaan ay natutunan na ang aklan ay may isang pinakamakapangyarihang manggagamot. Isang pari na hindi natatakot magtanggol ng kanyang bayan laban sa mga nilalang ng dilim. Habang ang buong bayan ng aklan ay nanumbalik sa katahimikan matapos ang pagkatalo ng aswang, isang bagong balita ang nagsimulang mag-ikot sa kanilang bayan. Isang masamang balita na tila hindi pa natatapos ang kanilang laban sa dilim. Ang isang bagong uri ng kasamaan ay umusbong sa ilalim ng kanilang mga mata. Isang mambabarang. May isang ama na sumangguni kay Padre Timor, gawa nga ng nabiktima daw ng barang ang kanyang anak. Si Padre Timor, bagamat pagod mula sa nakaraang laban, ay agad na tumayo at naglakad patungo sa lalaki. At inalam niya kung ano ang buong pangyayari. Ang lalaki ay tumutok sa kanyang mga mata, tila nag-aalangan at takot na takot ito. At inilahad ang nangyari. Ayon dito, ang kanyang anak na si Esther ay isang mabait na bata. Ngunit isang araw ay may dumaan na isang estrangherong lalaki sa kanilang baryo. May suot itong kakaibang medalyon at nagwika na may hindi magandang mangyayaring darating, at pagkatapos noon ay nagkasakit na ang kanyang anak. Mabilis ang panghihina at mas malala pa ay halos hindi na ito makalakad. Hula ng mga kapitbahay ay biktima daw ng barang ang kawawang bata. Si Padre Timor ay pumikit at huminga ng malalim. Ang mambabarang, isang uri ng nilalang na gumagamit ng kasamaan at itim na kapangyarihan upang magdulot ng pinsala sa iba. Hindi tulad ng aswang, ang mambabarang ay hindi kailangan magbago ng anyo o gumamit ng pisikal na lakas. Sa halip, ang kanilang kapangyarihan ay nakasalalay sa kanilang kakayahang magpadala ng mga malupit na espiritu gamit ang mga orasyon at barang na pinapalaganap sa pamamagitan ng malupit na ritual. Maganda tayo. Ang laban na ito ay hindi magtatapos sa isang dasal lamang. Ang mambabarang ay isang uri ng nilalang na gumagawa ng kasamaan mula sa ilalim ng lupa. Kaya't hindi lamang tayo magdadasal. Kakailanganin natin ng kapangyarihan ng Diyos at ang kasanayan sa ritual upang labanan ang mambabarang. Wika ni Padre Timor habang nilalagyan niya ng langis ang kanyang mga kamay. Dito pumunta sila sa baryo ng lalaking nasabing yon. At doon nakita nila si Esther na halos hindi na makagalaw. Ang kanyang katawan ay tila puno ng sakit at ang mga mata ay namumugto. Ang kanyang labi ay namumula at tila may pangangalay sa katawan. Ngunit bago pa sila makalapit, isang malamig na hangin ang dumaan at ang mga puno ay tila naging tahimik. Nagiging matimtim ang langit. Ramdam na ng pari ang presensya ng mambabarang at pinag-iingat niya ang lahat. Habang patuloy na naglalakad si Padre Timor at ang kanyang mga kasama, may narinig silang isang malakas na tawa mula sa hindi kalayuan. Ito ay ang tunog na nagmumula sa isang tao na puno ng kasamaan. Isang tawa na may kasamang malupit na lakas. Ang tunog ay nagmula sa isang puno na tinatawag na puno ng kababalaghan ng mga tao sa aklan.
Mabilis silang naglakad. Papunta roon at doon ay nakita nila ang isang lalaki na nakatayo. Nakasuot ng puting balabal at may hawak na isang medalyon na kumikislap. Naglakad ang lalaki papunta kay Padre Timor at habang siya ay lumapit, ang hangin ay tila humihigpit at ang mga anino sa paligid ay nagiging mas matindi. Ang mga puno at halaman ay naglalabas ng kakaibang amoy. Isang amoy na hindi mabangong pampalasa kundi amoy ng kasamaan. Ang mga pakpak ng isang masamang espiritu ay dumapo sa kanyang mga likuran at ang mga mata ng mambabarang ay kumikislap ng kakaibang liwanag. Si Padre Timor ay hindi natakot. Ipinakita niya ang kanyang medalyon na may mga inskripsyon mula sa mga sinaunang kasulatan ng pananampalataya. Ang kasamaan ay hindi magtatagumpay. Sa pangalan ng Diyos at ng mga banal na kaluluwa, ako'y tatayo laban sa inyong mga ritual. Hindi ka makakapagasik ng kasamaan sa bayang ito. Madiing wika naman dito ni Padre Timor. Nagdasal si Padre Timor ng malakas at ipinagdasal ang kaligtasan ng mga tao ng Aklan. At habang siya ay nananalangin, ang medalyon na kanyang hawak ay nagsimulang magbigay ng liwanag at ang lahat ng ritual ng mambabarang ay nahirapan. Ang hangin ay tumigil at ang anino ng mambabarang ay nagsimulang maglaho. Hindi na nito kayang kontrolin ang kanyang mga ritual at napaatras na lamang. Subalit, nag-iwan ito ng mga katagang hindi pa daw tapos ang laban. Natalo man siya, ngunit muli siyang magbabalik at maghahasik ng matinding salot sa bayan. Ngunit ang liwanag ng pananampalataya ni Padre Timor ay nagpatuloy sa pag-alis ng kasamaan sa kanilang bayan. Si Esther ay unti-unting gumaling at ang mga tao ng Aklan ay muling nagsama-sama upang ipagdiwang ang kanilang tagumpay laban sa isa na namang nilalang ng dilim. Ang mambabarang ay natalo, ngunit ang kwento ni Padre Timor ay hindi natatapos doon. Ang kanyang misyon ay patuloy na maglilingkod upang protektahan ang bayan mula sa lahat ng uri ng kasamaan. Ang mga tao ng Aklan ay natutunan na hindi lang ang pananampalataya ang magdadala ng kaligtasan, kundi ang pagkakaisa at tapang na humarap sa mga nilalang ng dilim. Si Padre Timor ay muling nagdasal sa harap ng altar, nagpapasalamat sa mga biyayang natamo at naniniwala na walang kasamaan ang hindi kayang matalo ng kabutihan. Makalipas ang mga taon, nang walang humpay na paglaban sa mga nilalang ng dilim, si Padre Timor ay patuloy na naging simbolo ng lakas, tapang at pananampalataya sa buong Aklan. Ang kanyang pangalan ay naging tanyag sa buong rehiyon, hindi lamang bilang isang pare, kundi bilang isang pinuno na nagtataguyod ng liwanag laban sa kadiliman. Ngunit sa kabila ng lahat ng tagumpay at taglay niyang kabutihan, ang kalikasan ay may mga pagkakataon na hindi kayang baliktarin ng kahit anong kapangyarihan. Ang lahat ng buhay ay may hangganan. Isang araw, si Padre Timor ay nakatanggap ng isang kakaibang mensahe mula sa isang misteryosong lalaki. Ayon dito, may malaking pagsubok sa buhay na kahaharapin ang pare. Nagmumula ito sa mga nilalang na magsasanib puwersa at ang paglubog ng kanyang araw ay nalalapit na. Ang mensaheng ito ay nagdulot ng kalituhan kay Padre Timor. Alam niyang may mga nilalang ng dilim na nagsusubok pa rin sa kanya, ngunit hindi siya kailanman natatakot dahil alam niya na ang bawat laban na kanyang hinaharap
ay para ito sa kabutihan at kakampi niya, ang Diyos Ama. Nais pa sana niyang kausapin ang lalaki, ngunit may tumawag sa kanya na sakristan. Nilingon ito ni Padre Timor at sa muling pagbaling niya sa lalaki ay wala na ito sa kanyang harapan. Ngunit sa kabila ng mga salitang ito, nagsimula ng magbago ang kalagayan ni Padre Timor. Sa bawat araw na lumipas, ang kanyang katawan ay nagiging mas mahina. Hindi na siya tulad ng dati. Ang mga galak at lakas na dati niyang taglay ay nagiging kakaunti na lamang. Ang mga simpleng bagay na dati niyang ginagawa, sa bawat hakbang ay tila nagiging mahirap na. Ang kanyang mga daliri ay nagsimulang sumakit at ang kanyang mga mata ay malabong makakita. Hindi na siya makagalaw ng mabilis at ang mga tao sa aklan ay nagsimulang mag-alala. Isang araw, habang siya ay nagdadasal sa harap ng altar, ang isang kakaibang pakiramdam ng pagkabagod ang dumapo sa kanya. Ang liwanag mula sa mga kandila sa simbahan ay nagmumukhang malabo at ang hangin ay nagsimulang magbago ng anyo. Ang kanyang mga mata ay sumara at ang katawan ay tumagilid. Tila naghihirap ito. Sinubukan siyang abutin ng kanyang mga kasamahan, ngunit si Padre Timor ay hindi na halos nakapagsalita. Ang kanyang katawan ay tila nagiging malamig. Labis na nag-aalala ang mga kasamahan sa simbahan. Si Padre Timor ay nagbukas ng kanyang mga mata ng bahagya. Huwag kayong mag-alala. Ang laban ko ay natapos na. Ang Diyos ay nagbigay sa akin ng lakas at ang aking misyon ay natapos na. Pero hindi ito ang aking katapusan, kundi simula ng isang bagong kabanata. Wika ng pare sa napakahinang tinig. Ang mga kasamahan ni Padre Timor ay nagsimulang magdasal. Umaasa na makakabalik pa ito. Ngunit ang katawan ni Padre Timor ay nagsimulang manghina. Ang kanyang huling mga salitang bumangon mula sa kanyang bibig ay naglalaman ng pasasalamat at pagpapala sa mga tao ng aklan. Sa mga taong ito, magpatuloy kayo sa pananampalataya. Ang liwanag ay patuloy na maghahari at hindi na kayo mawawala sa landas. Mga huling salita ni Padre Timor, ngunit may kagalakan. Habang binabaybay ng kanyang kaluluwa ang kanyang huling paglalakbay, may liwanag na lumabas mula sa simbahan. Ang mga tao ay bahagyang tumigil sa lahat ng kanilang ginagawa at ang hangin ay nagiging tahimik. Sa kabila ng kadilimang dumarating, may isang gabay ng liwanag na nagsilbing alaala sa mga tao ng bayan. Ang katawan ni Padre Timor ay pumanaw sa araw na iyon, ngunit ang kanyang espiritu ay muling lumisan upang magbigay gabay sa mas mataas na misyon. Ang pagkamatay ni Padre Timor ay nagdulot ng matinding kalungkutan sa buong bayan. Ang buong bayan ay nagluksa sa pagkawala ng kanilang pinakamakapangyarihang manggagamot, ang kanilang pinuno at ang kanilang tagapagtanggol. Ngunit habang sila'y nagdadalamhati, ipinagdiwang din nila ang mga tagumpay at ang mga buhay na iniligtas ni Padre Timor. Ang kanyang alaala ay naging buhay sa bawat sulok ng lugar. Sa bawat dasal, sa bawat kwento at sa bawat hakbang ng mga taong patuloy na lumalaban sa dilim. Ang mga kasamahan ni Padre Timor, pati na ang kanyang mga alagad, ay ipinagpatuloy ang kanyang misyon. Pinangunahan nila ang bayan sa pamamagitan ng mga aral na iniwan ng pare. Sa kanyang alaala, nagsimula silang magtayo ng mga simbahan
at paaralan upang ipagpatuloy ang kanyang misyon ng pagpapagaling at pagtatanggol sa mga tao. At habang ang mga taon ay lumilipas, ang pangalan ni Padre Timor ay naging alamat. Ang mga tao sa bayan ay hindi nakakalimot sa kanyang sakripisyo. At sa bawat pagbanggit ng kanyang pangalan, naroroon ang di mabilang na alaala ng tapang at pananampalataya. Ang mga nilalang ng dilim mula sa mga aswang, mambabarang at iba pang uri ng nilalang ay natutong mag-ingat sa pangalan ni Padre. At sa bawat laban, ang kanyang mga alagad at ang mga tao ay nagpapatuloy na maging liwanag laban sa dilim. Makalipas ang ilang taon mula nang pumanaw si Padre Timor, ang bayan ng Aklan ay patuloy na namuhay ng tahimik at matatag. Ngunit ang alaala ng kabutihan ipinamuhay ni Padre Timor ay nagsimulang kumupas sa ilang tao. Bagamat itinuturing siyang bilang isang alamat, tila may ilang bahagi ng bayan na nakalimot na sa tunay na layunin at mga aral na kanyang iniwan. Unti-unting nawala ang diwa ng pagkakaisa at ang malasakit sa kapwa na naging buod ng mga aral ni Padre Timor. Ngunit ang mga tao ng Aklan ay hindi napag-iwanan ng liwanag na ipinagkaloob sa kanila. Isang araw, isang binata na nagngangalang Andres ang dumating sa bayan. Ito ay hindi kilala ng karamihan at wala siyang ibang dala kundi ang kanyang mga aklat at ilang simpleng kagamitan. Si Andres ay lumaki sa isang liblib na baryo sa bundok kung saan natutunan niyang magsaka at mag-aral sa ilalim ng gabay ng kanyang lolo. Isang matandang albularyo na nagbigay sa kanya ng karunungan hinggil sa kalikasan at mga ritual ng mga ninuno. Pero sa kabila ng mga aral ng kanyang lolo, siya ay nagnanais ng higit pa, ang maghatid ng kabutihan sa mga tao tulad ni Padre Timor. Minsan habang naglalakad siya sa kalsada patungo sa bayan, nakatagpo siya ng isang matandang lalaki na kilala sa pangalang Rustiko. Isang albularyo na may kasaysayan ng pagpapalaganap ng mga ritual. Sa unang pagkikita, inisip ni Rustiko na si Andres ay isa lamang ordinaryong batang naglalakbay. Ngunit sa kanilang pag-uusap, napansin niya na may kakaibang liwanag ang mga mata ni Andres. Isang liwanag na nagmumula sa kanyang kabutihan at layuning maglingkod sa bayan. Tila ikaw ay may hinahanap, anak. Ano ba ang iyong layunin? Wika ng matandang si Rustiko. Nais kong matulungan ang bayan ng Aklan. Gusto kong ipagpatuloy ang mga aral na iniwan ni Padre Timor. Ang kabutihan, ang pagtulong sa kapwa, at ang pag-aalaga sa kalikasan. Nais kong magsimula ng isang misyon. Tugon naman dito ng binata. Napansin ni Rustiko ang pagkakaiba ni Andres mula sa ibang mga tao sa bayan. May mga taong naghangad ng kapangyarihan at kasikatan. Ngunit si Andres, bagamat bata, ay may kakaibang tapang at malasakit sa puso. Kung ikaw ay tapat sa iyong misyon, huwag mong hayaan na ang dilim ay maghari. Maging matatag dahil ang iyong landas ay magdudulot ng malaking pagsubok. Abiso naman dito ng matanda. Muling naglakbay si Andres at dumating ito sa sentro ng bayan. Ang kanyang unang hakbang ay nagsimula sa pamamagitan ng pagtulong sa mga may hirap na pamilya sa lugar ng mga matandang hindi na kayang magtanim, mga batang walang mga magulang, at mga may sakit na hindi kayang magbayad para sa kanilang gamot.
Gumamit siya ng kaalaman mula sa kanyang mga aklat upang matulungan ang mga tao na magtaguyod ng sarili nilang kabuhayan, magtanim ng mga halamang gamot at gumawa ng mga simpleng lunas sa mga karamdaman gamit ang likas na yaman ng kanilang paligid. Ang mga tao ay nagsimulang magtiwala kay Andres. Ang kanyang kabutihang loob at dedikasyon ay nakatulong sa pagpapalaganap ng mga ideya ng pagkakaisa at pagmamalasakit sa isa't isa. Si Andres ay nagpatuloy sa pagdala ng mga pagtuturo tungkol sa tamang pag-aalaga sa kalikasan at paano magsagawa ng mga ritual at orasyon na makikinabang ang buong komunidad. Ang kanyang layunin ay hindi lamang ang magbigay ng mga solusyon sa problema ng lugar, kundi maging isang halimbawa ng buhay na ipagmamalaki ng bawat isa. Pinagtaguyod niya ang isang samahan ng mga kabataan at matatanda upang magtulungan sa bawat aspeto ng buhay sa bayan. Sa agrikultura, kalusugan at edukasyon, nakita ng mga tao na ang kabutihan ni Andres ay nagsisilbing gabay at ang kanyang mga aral ay nagbigay ng bagong liwanag sa bawat pamilya. Ngunit hindi rin nakaligtas sa mga pagsubok si Andres. Isang araw, habang siya ay naglalakad pauwi mula sa isang pagtuturo, nakatagpo siya ng isang misteryosong lalaki na may dalang medalyon at tila may hindi pangkaraniwang kapangyarihan. Sinubukan pa siya nitong linlangin at sinabihan na walang magagawa ang kanyang ginagawa para sa tao dahil ang kasamaan ay natural na sa kalooban ng bawat nilalang. Pinili niyang hindi labanan ang lalaking yon sa pisikal na paraan kundi sa pamamagitan ng kabutihang ipinagkaloob sa kanya. Mga aral at malasakit na hindi kayang tapatan ng kasamaan. Muling nagsimulang magtagumpay ang kabutihan sa bayan at si Andres ay naging simbolo ng muling pag-usbong ng liwanag sa bayan. Ang mga tao ay nagsimulang magtulungan at magkaisa upang ipagpatuloy ang mga misyon ng kabutihan at pagkakaisa sa kanilang komunidad. Si Andres ay hindi lamang naging isang manggagamot, kundi isang guro at isang pinuno na nagtaguyod ng isang mas maliwanag at mas makatarungang lugar. Kahit na ang pangalan ni Padre Timor ay patuloy na inaalala ng mga tao, si Andres ay naging bagong mukha ng pag-asa at kabutihan para sa bayan. Isang buhay na patuloy na nagliliyab at nagtutulak sa mga tao upang magsikap at magtagumpay sa kabila ng lahat ng pagsubok. Sa huli, ang tunay na kahulugan ng buhay ni Padre Timor ay hindi lamang ang kanyang kapangyarihan sa pagpapagaling o ang kanyang tagumpay laban sa kasamaan. Ang kanyang tunay na legasiya ay ang hindi mabilang na buhay na kanyang tinulungan, ang mga komunidad na kanyang pinagtibay, at ang walang katapusang pananampalataya na iniwan niyang aral sa mga susunod pang henerasyon. Okay, so dito na lang yung kwento natin, kabaryo. Again, isang malupit na kwento na naman yung nabasa natin. Oh, grabe, no? Parang bawat siguro ilang araw na. Kasi nag-ayos ako ng mga pinadalang sulat sa atin. Grabe ang titindi ng iba. Yun nga, kaya sabi ko sa inyo, hindi na rin uubra yung ganitong short story na 1 hour may get. Bali, ang magiging duration na talaga natin is 2 hours na. No? Yun, liwanagin ko lang, hindi na magbibigay ng komento rito sa kwento ni Padre Timor kasi napakatagal na panahon na to. Siguro ilang dekada na, lagpas na 10
hindi ko lang alam, feeling ko lagpas na. Kasi hindi rin mabilang, no? Sa mga taga-Aklan, no? Base sa napakinggan nyo, baka nakaka-relate kayo sa storyang to o napakinggan nyo na tong pinasa rin sa inyo. Comment down below para malaman natin. Tapos yun nga, balik tayo doon sa gagawin natin. Bali ganun na ang setup natin, kabaryo. By month, ano ba ngayon? Tuesday. Siguro ngayong week start na tayo. Sana supportahan nyo yun. Sobrang haba ng mga napapadalang story sa atin. Hindi ko kaya ng mabilisan. Saka medyo nakakamalat talaga. Ito nga lang, sobrang malat-malat na tayo. Tapos yun pa kaya na 2 hours may get, no? Bali ang magiging time natin ganun pa rin, 10:30 ng umaga sa mga hindi nakakaalam at hindi nakakatanggap ng notification. Siguro si YouTube na yung may problema nun, kabaryo. Minsan kasi ganun talaga, sa sobrang dami ng milyon ang nag-YouTube, no, sa araw-araw. So yun, kung hindi man mag-notif sa inyo, check nyo na lang palagi 10:30 ng umaga. Yan lang naman yung oras natin. And then yun, mas matindi yung mga paparating na storya. Nabasa ko na yung iba, kaya bago ko inarate talagang kinikilabutan ako sa mga kwento. So yun ang hintayin natin. Sana patuloy niyong suportahan itong kwentong baryo. Maraming salamat sa inyo mga kabaryo. Tapos konti na lang, 100k subs na tayo, di ba? So yun, sana makuha natin ngayong taon. Tapos suportahan nyo rin kwento ni Kabaryo, yan every 4:30 ng hapon. Tapos kwentong kalakbay every 2 PM naman ng hapon. So pwede nyong painggan yung tatlong to. Eto, kasama to. Bali 3, no? Yun. Yun lang naman ang hinihingi ko sa inyo. Wala naman akong hinihinging bayad o ano. Suporta lang. Sobrang solid na nun. Subscribe, like, and share yan. Kumbaga nalalaman namin na nagugustuhan nyo yung mga ginagawa namin. Kaya mas nagkakaroon kami ng gasolina para sa araw-araw na ganitong gawain. So, yun lang naman. Muli mga kabaryo, hanggang dito na lang muna. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.